wala silang magawa at ang mga tao ay patuloy na nahihirapan nila. Dalawang pagkatapos, pamagitan ng kababalaghan gagawin ko bukas, papakita ko na iba ang pagtingin ko sa aking bayan kaysa sa kanyang bayan. Dalawang pagkatapos kinabukasan, binuha kay Kunyawi, umagsasaid ko ang mga kapal na langaw hanggang sa mapuno ang palasyon ng parang ng bahay ng mga tatuhan niya ang Egipto. Ano pa na salanta ang buong bansa. Talatang 3, paridaanan ko na nakakilabot na sa ang kanyang mga hayop. Ang mga kabayo, asno, kamili, baka, tupa, at kami. 4, mamamatay ang lahat ng mga hayop ng mga ngunit sa mga hayop ng mga salita ay walang mamamatay.
sila nagdagdag din ng buong samantalang Faraon na matigas pa rin na Lima siya ang buong bayan ay pinadalang ko agad ng salo ng sakit. Sana ay patay na silang lahat. Dalingani, ngunit hindi ko binabati ang upang ipakita sa kanya ang aking kapangyarihan at kayo'y pinanin ko ng buhay. Sinabi ni Elohim, iunat mo mataas ang iyong maulan ng yelo sa pangigit at parol sa pito sa mga pangimay na nasa labas ng isang Dalawang pagkito, kaya ipanatawag ng Parao sa Moises at Aaron, sinabi niya, ngayon ko natatpo na nagkasala ko kaya siya ang matuwid at kami ang ating mga kababayan ng mali. Dalawang pagwalo, ilangin niya gawin sa kanya sapagkat hirap na hirap ang gagawin sa ulan ng hilo at sa malakas na ulo. Ipinangako kung kayo ipapayagan ko ng mag-isa lalong madaling panahon. Umalis si Moises at lumabas. Ay awit na. Umigil ang tulog at ang ulan ng hiyero. Nang makita ng Paraon at pinanaasahan, wala na ang tulog at tigas. Naman kaya dahil dito umis ang mga kasada at pagkakas. Verse 75.
Maraming salamat po sa magandang sinabi niya. And that's why sinabi niya kayo magsusunod na sa katawan. Huwag mag-ipas po sila ng mga tao para may pakita po sa kanila. Nagawa ko ang mga kawalan sa pagkakas upang masabi ninyo sa kung at paano nilalaman ang mga ilipin kasi yung malalakong ilipin tapos sila pinuntas sa Paraon sila Moises sa Itaharong sinabi ito ang pinasasabi ni Yahweh hindi kayo ito pa mamamatilis kaya ganun umalis umalis pa ikita kung sa akin. Hindi kaya. Verse 4. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay naparito pa ng gano'n pa kayo ay sabahin. Kaya Diyos ang ating nangamba sa Panginoon, kayo Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Tulad sa panahon na Moses, maging sa panahon Panginoon ay pinagpatigas upang Panginoon ang ikapangyarihan ay patuloy na maihayag Panginoon. Diyos, naniwala kami na muna sa kanila ay hindi nagbabago Diyos ang ikapangyarihan Panginoon. Salamat Diyos sa mga salita na aming nangabasa at iniingatan niyo Panginoon ang mga salita. Lahat na nananampalataya sa iyo Panginoon ay iniingatan tulad ng aming nangabasa Panginoon. Maging sa panahon ngayon Panginoon ay iniingatan ng bawat mananampalataya. Maraming salamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.
Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, tayo po lahat tutungo sa mundo ng lahat. Diyos ang mga pinakamakapangaling sa lahat, hindi pa rin maraming salamat pa rin sa ating Panginoon. Ang pinagbayan sa Lord sa Panginoon. Nawal pa rin sa ang pag-uwi ng Panginoon ay tas ka namin sa Panginoon at makalimutin sa aming Panginoon Diyos. Maraming salamat pa rin sa ko namin pinagpas sa lahat at Panginoon Diyos. Amen.
Good morning po muli sa ating lahat. At ang pagpapala ng Panginoon ay sumating. Amen. Sige, hindi ko na sa ulo kung ilan na po. Ilang araw na po ngayon? Pang-anim. Susubukan ulit natin kasi mas maganda kasi yung gising yung ating isipan, yung ating utak, gising siya habang nagigilig. Mas maganda na mayroong brainstorming. Ano po? Sige, mag-brainstorming tayo ha. Sige. Day 1 is day connected to God. Day 2, a good shepherd. And the third is the way. Jesus is He is the way. Sabi niya. Then pang-apat is Jesus came Jesus our living hope. And kahapon, ano yung pinag-aralan natin? Jesus is the light of the world. And today, Jesus came, sabi niya, Jesus came for a ransom for the many. Okay, so, ang Panginoon ay tumungo rito para sa pagtubos sa marami. Tama po? Para siya ay palayain. Pag-ipalag lang yan kasi, ito. Tama na ba yung lagi? Nababasa ba? Jesus came for a ransom for the many. Okay? So, minsan may napapaging ba kayong ransom? Saan yan nangyayari yung mga ransom na yan? Kidnapping, di ba? Diba? Kidnap. So, madalas na mabalitaan natin sa TV, saan yung nangyayari po natin? Doon sa Mindanao. Mayroon lagi doon nanginginap at minsan mga kilalang tao. Tama po ba? So, hindi po sila papalayain kung wala pong mga ransom. Ibig sabihin, kailangan mayroong payment. Mayroong equivalent na halaga yun. Equivalent value. And then after that, so magkakaroon sila ng pagre-release. Tama? So, tingnan nyo po itong aking binabanggit para madali po natin maintindihan. Yung tatlong nabanggit ko, yun talaga yung ating pag-uusapan dito. Ano po? So, ang maganda ay buksan po muna natin yung ating Biblia at ating basahin sa Matthew chapter 20, verse 28. Pero gusto ko po ay basahin lang po mula sa taas para lalo natin maintindihan yung buong talata bakit nabanggit yun ng Panginoon. Ano po? Sige po. Lahat ay tumayo at buksan ang Biblia sa aklat ng Mateo, pangkat 20, talatang 20 hanggang 28. Sige po. Sige, kung kayo po ay may Biblia, pakibuksan po ninyo ang inyong Biblia sa aklat ng Mateo, 20, talatang 20 hanggang 28. Tayo po yung isa. 20, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin kaya lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makakupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mapapataban niyo ang hirap na babatahin ko. Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko, babatahin na ninyo. Ngunit wala sa akin ang papasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga lukulugang sinasabi ninyo para sa mga pinaghandaan ng aking Ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagaling sila sa magkapatid. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam niyo na ang mga pinuno ng mga hindi ay naghahari sa kanila at ang dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiiral sa inyo. Sa halip ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Tayo po ay manalangin. Panginoon,
Aming pinagpapasalamat ang iyong presensya sa kalagitnaan ito sa aming Panginoon. Pinagpapasalamat din natin o Diyos ang mga salita na aming nangabasa. Na siya, Panginoon God, ang patuloy na magpapalakas at magbibigay sa amin ang tamang paglilingkod, tamang pagpupuli sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo, Diyos, ang bagay ito hanggang sa matapos po ito, Panginoon, sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na. Amen. Okay, tayo po lahat ay magkakaroon. So, yung dulo ng ating binasa, ito po nababanggit po natin na sa Jesus came for a ransom for many. So, si Jesus ay dumating para sa isang pagtubos para sa marami. Alam niyo po ba yung marami kung sino yun? Pag sinabi po marami, tayo. Pag marami po, kasama ko doon. Kasama tayong lahat. Inaamin ba ninyo na tayo ay doon sa marami? Yung marami ay tayo po yun. Okay? So, bago tayo tumuloy doon, kung inyong mapansin po yung ating binasa, ay pumunta po yung asawa ni Zebedeo kay Jesus. Lumuhod siya. Pero yung kanyang pagluhod ay iba po yung kanyang nais. Okay? May mga pagluhod na tama. May mga pagluhod na hindi tama. Mayroong pagluhod na nagpapalibabaw. May nagluluhod talaga na nagpapakababa. Tama ho? Ito po ay mapapansin po natin dito yung intensyon. Ibig tayo lahat tayo mayroong intensyon. Yung paglapit pa natin sa Panginoon, yung pagluhod natin is nagpapakababa o nagluhod tayo dahil mayroon tayong pagbabaw na yung isip. Di po ba? Ang pagpunta dito ng Panginoon, alam naman po natin kung saan po siya isinilang. Hindi po siya isinilang sa magarbong tahanan. Isinilang po siya sa salusahan. Tama ho? Kaya dito, mapapansin po natin na ipinakita dito sa talatang ito yung tao na mayroong dalawang uri po. Mayroong nagpapakababa at mayroong nagmamataas. Hindi po ibig sabihin dahil ikaw ay lumuhod ay ang puso natin ay nagpapakababa na. Hindi po gano'n. Kasi may mayroon din lumuluhod na nagmamataas. Ano po yung request niya? Kung makaupo yung kanyang dalawang anak sa kanyang kanan at kaliwa sa karingan. Kaya sinagot sila ngayon ng Panginoong Jesus. Sabihin, hindi niyo alam ang inyong sinasabi. Sapagkat hindi ako yung maglalagay dyan, kundi ang nagsugo sa akin. Kung si Jesus na pumunta po dito, hindi na sa pagpapasya niya ang sarili ko isama para pumunta dito. Di ba? Kaya sa talata nito na binanggit ito, ay dito po siya sinabihan. Sabi, hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sa totoo lang mga kapatid, maganda po maglingkod. Tama po. Yun yung pinakamagandang bagay na manghangad ka ng isang magandang bagay na maglingkod. Napakaganda talaga at napakabuti. Pero mayroon po siya ang proseso. Naintindihan? Hindi yung porque alam ko na marunong ako kayo sa'yo is automatic na ako ay dapat ilagay agad doon. So hindi mo ganun yan mga kapatid. Tama po? Sabihin ninyo nalalaman yung sinasabi. Bakit ako narito? Di ba? Bakit ako pinadala dito? Di ba? Kaya yung dulo niya sabi, Jesus came for a ransom for many. Alam niyo ba? Kaya niyo ba yung ang babatahin ko? Ang sagot, ano yung sagot ko? Opo. Alam mo, umapo pa sila, di ba? Pero sabi ng Panginoon, hindi ganun. And then, narinig ng kanyang mga kasamang mga alagad, ano po yung reaksyon? Ano po ang reaksyon ng mga kasama? Nung marinig po yun? Sila ay nagalit. Sabi, bakit ganun? Di ba? So, nagalit sila. Bakit ganun? Yung request doon. Alam po ba ninyo ngayon sa panahon natin yung agawan ng kapangyarihan? Napakahirap po ano? Di ba? Agawan ng kapangyarihan. Mahirap talaga sa panahon. Pumunta dito ang Panginoon para tayo ay tubusin. Hindi nila yun alam. Hindi alam ng asawa ni Zebedeo kung ano yung mangyayari. O, di ba? Kaya sabi na ba, alam niyo ba yung babatahin ko? Eh, sagot, opo eh. Kaya ang dugtong ng Panginoon, sabi dito, nang marinig ito ng 10 alagad,
nagalit sila sa magkapatid. Kaya pinalapit sila ni Jesus. Nagkaroon na po ngayon ng pagkagalit. Okay. So, nag-iba yung tingin nila doon sa dalawang alagad. Kaya ang ginawa ng Panginoon, pumunta na kayo dito. Alam niyo, bilang mga magkakapatid sa Panginoon, bilang mga mananampalataya, ano man, walang talagang perfectong tao eh. May makikita at makikita ka eh. Pero sabi dito ng Panginoon, halika kayo. Sino yung tinawag? Yung dalawa o yung 10? Yung 10. Tinawag sapagkat nagkaroon sila ng galit. And then, marahil hindi lang galit, pinagmulan talaga ay nagkaroon sila ng inggit. Sama? Kaya sabi dito, sa pagkakataon na ito, kaya pinalapit ni Jesus at sinabi sa kanila, alam niyo na mga pinuno ng mga Hentil ay naghahari sa kanila ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ganon sabi ni Jesus. And sabi niya, ngunit hindi ganyan ang dapat mag-iral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Diba? So, ibig sabihin, magmula ka doon sa ang guro ay hindi po nakakalamang ang estudyante. Tama po? So, mayroon munang proseso na gagawin para sa iyo. Kaya, ang sinabi niya dito, kung gusto niyo maging dakila, maglingkod kayo. Diba? Magmap na, magwalis na. Diba? And then sabi dito, tulad ng anak ng tao, na parito hindi upang paglingkuran. Hindi ako dito pumunta na dahil although ako ay anak ng Diyos, ay gagamitin ko yung kapangyarihan ko para kayo ay aking alipunin. Hindi ko gano'n. Kundi naririto siya upang paglingkuran. Yun po yung kanyang layunin kung bakit siya naririto. Tama po? So, pero may dalawang bagay dito baka mamaya ang sabihin natin, hindi para tayo pwede maglingkod sa Diyos. Hindi ko gano'n yung ibig ko pong sabihin. Okay? Hindi ko sinasabi, don't serve God. Hindi gano'n. Ang kanya lang ito ay mayroon siyang kampanya na ipinakikita lang sa atin na mayroon akong gagawin sa inyo. Di po ba? So, sa pagkakataon ito mga kapatid, sabi dito, tulad ng anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ng marami. So, ito yung naiintindihan ng asawa ni Zebedeo. Narito ako para tubusin ang marami. Di ba? Kaya yung upo na binanggit doon ay mali po yun. Kasi ito, wala pong ibang sinugo dito at wala pong mag-aalay ng buhay, kundi si Jesus. Hindi po yung anak ni Zebedeo na upo agad doon sa kanan. Minsan mapaghangat yung tao sa mga bagay-bagay. Kaya para makita at mata niya, mahilig tayo sa gano'n yung parang napaparangalan, napupurihan tayo. Wala naman pong problema doon eh. Pero huwag po natin bubuhatin yung sarili natin bangko. Huwag natin bubuhatin yung sarili natin upuan na para lang tayo ay makilala, para maging ganong mga bagay. Nakapo yung makikita sa kanila at sa kaliwa yung isa. So, mahilig tayo sa ganong mga bagay. Gusto natin lagi tayong dakila. Gusto lagi natin na tayo ay angat. So, gusto natin lagi nga tayo. Ayaw natin yung ayaw tayong pakabog. Di ba? Ayaw tayong pailalim. Kaya sinabi ko sa inyo kanina, ang pagturod ay may dalawang bagay. Marahil nagpapakababa o marahil ay nagpapakataas. Mayroon lang hindi, mga bagay lang. Mayroon lang siyang ugali na ginagawa niya yun, pero iba talaga yung kanyang intention. Yung pagpapakita tao. Kaya mag-iingat tayo. Ano po? Okay. Sige. So, tuloy tayo mga kapatid na. Sabi dito, ang hali ni Jesus ay ang paraan ng pagliligtas o ang pagliligtas ng Diyos sa katauhan mula sa kasalanan at kamatayan. Tinutukoy ng Biblia ang itinigis na dugo ni Jesus bilang isang halagang pagtubos. Yung shedding the blood of Jesus for our redemptions. Okay, for our release or deliverance sa pamagitan po ng ating Panginoon. Okay, yung pagtubos o ransom. So sabi niya na sa katauhan mula sa kasalanan at kamatayan, tinutukoy ng Biblia na itinigis na dugo ni Jesus bilang isang halagang pagtubos. So, about shedding the blood, so para doon sa ating redemptions.
Okay? So sabi niya, sa aklat po ng Efeso chapter 1, sabi po rito, Efeso, basahin po natin ha, para mas lalo natin maintindihan yung aking sinasabi po dito. So Efeso chapter 1 verse 7, ito ang sinabi. Tinubos kayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan, gayong kadakila ang pag-ibig. In 1 Peter chapter 1, 18 to 19, ito naman ang kanyang sinabi. Unang Pedro chapter 1, 18 to 19, ang sabi po dito ay, alam ninyo kung ano ang tinubos sa inyo sa walang kahulugang pamumuhay na inyong minanas sa inyong mga pagulang. Ang tinubos sa inyo hindi mga bagay na nasisira o nauubos para sa ginto at pila, kundi ang buhay ni Kristo inihain sa cross. Siya ang korderong walang pati at kapintasan. So alam na ngayon ng asawa ni asawa ni Sibilio, di ba? Ang pagtubos, katulad nito, wala pong ibang tutubos sa atin. Doon sa marami na yun, yung maraming tinutukoy ay tayo po yun, walang ibang pupunin ang ating Panginoon. Ang sabi niya dito, na kundi ang buhay ni Kristong inihain sa cross, siya ang korderong walang pati. Di ba? Walang pati at, ano po ito? At kapintasan. So siya lamang. So, tayong lahat, lagi ninyong intindihin, mga kapatid, sino ba naman ako sa isang tao, di ba? Isasakripisyo ko yung buhay ko. Ang ginagawa mo, kalukuhan. Di mo ba? So, walang mga ngas kahit tao eh. Gusto mo makita ng isang tao kasi kahihiyan yun eh. Anong sinabi ko doon? Na tutubusin tayo yung mga tao na namumuhay sa walang kabuluhan. Diba? In verse 18, na sinabi niya, alam niyo kung ano ang tinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana. O, di ba? Hindi ba natin alam na kahit ako eh, di ba? Sa isang tao, kahihiyan yung ginawa, tutubusin ko siya. Kadalasan, pag mayroon pong mga taong wala naman talang ginagawa, saka ka lang nag-u-offer ng sarili mo. Pero yung isang tao na gumawa ng masama, hindi ka mag-offer na, ako na lang yung managot sa kanya. Pero dito mga kapatid, yung dapat intindihin natin, yung binasa po natin kanina, na pumunta rito ang Panginoon, ito yung iwan ng Pasko, pumunta rito ang Panginoon para sa atin lahat. Sa mabuti may mabuti o may hindi, lahat tayo ay tinubos ng Panginoon. Sa walang kabuluhan na nangyari po, yung ginagawa natin sa ating minana, sa ating ninuno. Sino po yung nagkasala? Alam natin si Adan, siya po ay mag-uwi. Subalit, siya ay nagkasala. O, diba? So, yung ating minana po yung noon. So, ang Panginoon, hindi po siya ng dalawang isip kahit walang kabuluhan yung ginagawa niya, tutubusin ko kayo. Pero yung tao, kahit kayo po mga kapatid, hindi nyo ibibigay yung sarili nyo kung masama yung ginawa ng tao. Ang hahanapin nyo, pagsasakripisyo ako, iaalay ko ang aking sarili doon sa taong gumagawa ng tama sapagkat hindi kahiyan. Pero ang Panginoon, yung mga walang kabuluhang pamumuhay natin, yun yung kanyang tinubos. Inaalay niya yung buhay niya. Malalim, di ba? Yung kanyang pag-isip sa atin, bakit ginawa niya yun? Ganon tayo mahalaga, ganon tayo kamahal ng ating Panginoon kung bakit siya pumarito. Ang totoo, wala sa kabuluhan yung ating mga pamumuhay. Pero tingnan niyo po yung Panginoon kung ano yung ginawa sa atin. Na dapat natin lingunin, na dapat tayo ay sa ngayon ay pinagpapasalamat natin yung ginawa niya sa atin. Tama ho? Okay, and sabi po dito, kaya naman, sinabi ni Jesus na naparito siya upang ibigay ang kanyang buhay bilang pagtubos para sa marami. Diba walang gagawa ng tao ng gano'n? Halimbawa, ang isang tao nagdudroga o nakapatay ng tao o marami siyang ginawang kasalanan at sasabihin ng isa, sige, sagutin ko na lang yan. Wala, kasi hindi nyo gagawin yun sapagkat alam nyo makasalanan yun. At sino ka para gawin yun? Di ba? So kaya sinabi ng Panginoon doon, hindi nyo alam yung sinasabi ninyo. Kaya alam nyo ba yung babatain ko? Kaya nyo ba? Di ba? So mayroon tatlong elements, 3 elements in the Old Testament natin mapapansin. Sabi niya, 3 elements o
Tatlong elemento sa lumang tipan tungkol sa pagtubos. About redemptions, about deliverance, about liberations. Okay? Sabi nga, tatlong bagay. First, ay pag-uusapan tungkol ang pagbabayad. Payment. So dapat, kung bago ka magbayad, dapat mayroong tao o mayroong nagawa o mayroong nagawa yung isang tao kaya siya ay tutubusin o siya ay nakasanda. Di ba? Halimbawa, para lalo natin maintindihan. Halimbawa, ako may isang jewelry. So, kailangan ko siya isanla. Tama? So, pag nakasanla siya, so kailangan ko siya, dapat mayroon akong payment. Tama po? Para ko siya matubos. So, dapat may payment. So, kailangan may tutubusin. Ano? Yun yung for ransom for meaning. And then, sabi niyan sa Bilang, chapter 3, 46 hanggang 47, ito po yun. I-checkin natin ito ngayon kasi mas maganda po ito mga kapatid na ating tinatalakay. Sabi niya, chapter 3, 46 to 47, ito ang kanyang sinabi. Sabi dito, sa 46, ang pangalan ng mga Israelita ay marami ng 273 kaysa mga lalaking Levita, kaya ang labis na ito ay ipatutubos mo. Okay. Sabi niya, ng 5 pirasong pilak bawat isa. So 273, ipapatubos ang bawat isa ng 5 pirasong pilak. So mag-ilan lahat po? Yung 273 times 5. Sino magaling maganda ng magpan? Pero andyan na sa baba yung sagot niya. Halaga po ay umaabot sa 1,365. 1,365 yung itutubos. So, kailangan tubusin, di ba? So, hahalagahan siya. So, pangalawa, yung 3 elements of redemptions. Pangalawa, ang sinabi niya naman dito ay pag-uusap tungkol sa katumbas na halaga. So, may value siya. The equivalent doon, ng value po, kung magkano talaga yung payment. Hindi ka naman agad-agad mag-payment kung hindi mo alam yung halaga. So, dapat alam natin yun. Okay? And the third is, yung sinasabi po natin ay pinag-uusapan ang pagpapalaya. Yung correspondence. Okay? So, pinag-uusapan dito yung pagpapalaya. Okay? Of course, pag mayroon ng payment, equivalent value, of course, dapat siya ay bigyan na siya ng yung pagpalaya. O kailangan niya na i-release. Tama po? Okay. So ngayon, nakuha po natin kung anong ibig po sabihin sa Old Testament, the 3 elements of redemptions in the Old Testament sa mga tao. Doon sa talata na nabanggit yung nahuli, yung Exodus 21:30, kung mayroong nasuwag at namatay yun, kinakailangan ay bayaran. So pag nabayaran po yun, hindi na siya papatayin. Ibig sabihin, malaya na siya sapagkat nabayaran. Yung sa sinasabi po sa Exodus 21:30. So, isipin ninyo ngayon yung kalagayan natin. Yung payment, yung equivalent value mayroon tayo ngayon, and then yung correspondence, yung binigyan po tayo ng kalayaan ating Panginoon. Yung correspondence na yan, yung value na yan, napakahalaga po talaga yan. Okay? Kaya din, after nun ay tayo ay narinig. Tingnan niyo yung tatlong bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. During the time of Jesus, ito yung kanyang ginawa. Yung payment, di ba? Yung equivalent value natin. Napakahalaga mga kapatid. Isipin yung sinabi ko sa inyo kanina. Kay tayo o ako, hindi ko kaya ibigay yung buhay ko doon sa mga tao gumawa ng masama, nagdruga o pumatay. Bakit kayo bibigay? Magkasalanan ng mga siya. Tutubusin ko pa siya? Papalayan ko pa siya? Walang mangahas na tao na gano'n. Pangangasan mo pag isang tao ay nag-aral ng maayos matapos may bayaran sa school na hindi kaya mo yung gawin. Pero yung tao mo ng masama, hindi mo kaya gawin yung maraming sasagot sa tao po na gano'n nag-aral. Masipag siya, kailangan talaga siya ng bayaran kasi makikilala ka rin. Diba? So sabi dito, how did these elements work during the time of our Lord Jesus? Paano gumana ang mga elementong ito noong panahon ng ating Panginoon Jesus? So, discuss natin about payment.
Yung payment na binabanggit po dito, sabi ng Panginoon sa 1 Corinthians 6:20 and then 7:23, kung inyo pong mababasahin po yan, tayo po ay binayaran ng ating Panginoon. Tayo po. So, sabi dito. Kaya, yung sinabi kanina ng asawa ni Zebedeo, hindi niya yun alam. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20, sabi dito, sa talata, babasahin ko po 6:20, ang sabi niya, binili niya kayo sa malaking halaga, kaya gamitin ninyo ang iyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ngayon, sabi natin, paano natin ito i-apply sa ngayon, i-apply sa parangalan yung payment na yan, tayo ay binili ng malaking halaga. Tama? So, binili tayo ng malaking halaga, kung kaya, kailangan ng katawan natin ngayon, dapat nagbibigay tayo ng luwalhati sa Diyos. Dahil tayo ay tinubos. Tama po? And sabi niya sa chapter 7, verse 23, ang sabi niya naman po rito, tama po ba yung aking nabanggit? Binili kayo ng Diyos sa malaking halaga. Sabi niya ng Panginoon. So, lahat tayo ay binili ng Diyos sa malaking halaga. Yun yung payment natin. Yung buhay ng ating Panginoon. So, sabi doon, ang binayad sa atin ng Panginoon ay hindi sa pamagitan ng pila o dito. Doon sa ating binasa po sa unang Pedro. Ang ibinayad sa atin ay hindi nabubulok. Hindi wala po siyang katapusan. Ang binayad sa atin lahat, dahil tayo ay naging makasalanan, ay ang ating Panginoon. Inialay niya ang kanyang buhay para sa ating kasalanan. Yan yung penay. Tama po? So, ito yung mga kapatid na tinatalakay natin. Pangalawa, yung equivalent value. Pag-usapan na natin yung equivalent value. Sabi dito yung katumbas na halaga. Ang hain ni Jesus ang nagbibigay ng pagpapalaya sa pamagitan ng pagtubos mula sa kasalanan. Tama po ba? Yung kanyang pagkamatay. Yung halaga ho natin lahat, di ba? Ang payment natin sa Jesus at ang halaga natin sa Jesus. Tama po? So, ganun po, mga kapatid. Wala po siyang kaparis. Hindi po maipapasok dito yung ginto, yung kayamanan na mayroon tayo na ibinayad sa atin ng Panginoon, yung katumbas na halaga. Wala po, dahil ang sinabi po roon, ang magbibigay, ang makapag-aalay lamang ng buhay, ay yung taong walang kapintasan. So, ang Panginoon Jesus, yung walang kapintasan. Siya yung dapat mag-alay dahil lahat tayo ay mayroong kapintasan. So, Jesus came dito sa earth na ito, sa mundo ito, para ipaalam sa atin na pumunta ako dito, ito yung diwa na Pasko para kayo ay i-release. Saan tayo i-release? Doon sa kasalanan. Binayaran tayo ng ating Panginoon. Ulitin ko, pag ikaw ay pumunta ng pawn shop, mayroon kang isang jewelry at nakasala po yun doon, hindi mo yun maibabalik kung walang payment, walang equivalent value, hindi yun i-release sa'yo. Di ba may nakalagay doon? Release. Di ba may nakalagay? Ibibigay, so para makuha mo siya, kailangan mo ng pera. Para ikaw ay ma-release doon sa kasalanan, kailangan natin si Jesus. Clear po? So dapat may mababayan sa atin. Walang iba kundi si Jesus. Yung katumbas na halaga, yung buhay ni Jesus. Alam niya ang kanyang buhay para sa atin lahat. At para ikaw ay ma-release, dapat mangyari yung dalawa na yan. Tama? So ito yung pangalawa na binabanggit natin, yung equivalent value. Na dapat argument ito na kung tama, kasi na ba yung buhay ni Jesus para sa lahat ng marami? So napagkasundan, kung tama, o sige, pasok. Sige, siya na, pako sa cross. Siya na yung ialay para sa lahat. Sapagkat sapat nga. Iyan yung equivalent value ng lahat ng tao. Yung buhay ni Jesus. Ito yung diwa ng Pasko na dapat natin inialala. Kung bakit siya pumunta dito. Siya ang nagbayad sa iyo. Wala na po siyang ibang halaga, kundi siya mismo yung halaga. Kaya ibig sabihin, alam dapat lahat ng tao ngayon na ikaw ay bayad. Ikaw ay may katumbas na halaga. Tama po? So, yung binanggit kanina ni Brother Hernan, di ba, pag mayroong kinikidnap,
So, dapat may ransom siya. So, mag-a-argue po yun. Pagkano, di ba kadalasan, hindi naman sila humingi ng 100,000. Kadalasan, magkano hinihingi? Millions. Di ba? Katumbas doon sa isang kinidnap na tao. Halimbawa, doon sa panahon po nung sa Mindanao, di ba? May kidnapin, kadalasan, nasa 50 million ata lagi, pataas eh. Pag hindi mo siya maibigay, ano mangyayari na sa kinidnap? Patay. Ano mangyayari sa atin? Patay. Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Yun yung kinuha ngayon ng Panginoon. Diba? Ang kabayaran ng kasalanan ng kamatayan, pero yung pinakamahalaga na dapat natin naintindihan, ikaw ay mayroong halaga sa Diyos. Mahalaga ngayon sa Panginoon. Kung may mahalaga siyang binigay yung kanyang buhay, mahalaga sa Panginoon. Kaya tuwing darating o sasabing yung ating sinasabing pasto na ito, ay laging isipin na mahalaga ka sa Diyos. Tama? May halaga ka talaga sa Kanya. Kaya sabi dito, sabi na bakit sa talata na aking babasahin, unang Korinto 1:30, ito po yung kanyang sinasabi. Unang Korinto chapter 1 verse 30. Basahin po natin ano. So, sa malapit naman din tayo matapos. Sa verse 30, ang sabi dito, sa Kanya mula sa ating pagkikipag-isa kay Kristo Jesus, ginawang karunungan natin sa tama po ba? 1 Corinthians po ano? Okay, 1 Corinthians. And then Colossians 1:14. Then Colossians wala po ito. Wala po ito. Mali po ito. Dito tayo sa baba na pala. Wala itong verse. So dito, ay hindi po ito. Wala po itong verse. Basta ito yung ikuwabalik po sa atin ay ang ating Panginoon. So doon tayo sa ating release. So, na-ibigay na ng Panginoon yung value, yung halaga, kung magkano yun. At dito na tayo ngayon sa release, yung palayain. So ngayon dahil mayroon ng payment, ikuwabalik value, mayroon na, at pumunta na po tayo ng release or redemptions or liberation ng bawat isa sa atin. So dito, ang sabi dito, ang hay na Jesus ay saktong katumbas ng naiwala ni Adan. Nung panahon ni Adan, naiwala na po yung halaga ng tao. O, di ba na nakasala siya? Yun po ay hindi na po sila nagkaroon ng magandang ugnayan ng ating Panginoon dahil sa kasalanan. So, kaya ito yung nangyari, ang Panginoon Jesus yung pangalawang Adan, siya po yung nagbigay sa atin ng panibagong buhay. Ang unang Adan ay nagkasala, ang pangalawa na Adan ay tayo naman ay naging mag-uwi. Amen? So, sabi dito, sa ating aklat, sabi niya 1 Corinthians 15:21 and 22. So, basahin po natin. Ano po? Corinthians 15, verse 21 and then 22. Iwala natin. Isa naman. 21. Verse 21. Kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, sino yung tao? Si Adan. Gayon, din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Dalawa. Yung unang tao ay dumating at nagkasala ang tao at nagbusod kayo ng kasalanan. Ang kasalanan equals kamatayan. At sumunod na tao, ano naman ang nangyari? Sa pangyayari po, ito po ay si Kristo na. Dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Wala pong iba kundi si Kristo. Okay? And in 22, ang sabi niya, sapagkat, 22 ba? Okay, tama, 22. And then, sa 45-46, ito naman ang kanyang sinasabi. Sa 45, puntahan po natin yung 45. Ganito ang sinabi sa kasulatan, ang unang tao, si Adan, ay likhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi na una sa tama po ba? 46? Oh. Panlangit ang panlupa muna bago ang panlangit. So makikita po natin yung nangyari. Yung Adan na una at yung pangalawa na walang iba
kundi si Jesus. At ito po yung nag-restore sa nangyari sa panahon ni Eden. At dahil sa nagkasala, tayong lahat ay nasala. Naisala. At pagdating po ng Panginoon, siya naman yung tumbos. Tama? So, kaya nagkaroon po dito ng release. Kaya dito, sa aklat na ating binasa, ang sabi pa rin po niya dito, sinabi ng Biblia, kung paano sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao, si Anak, okay, ay marami ang naging makasalanan. Totoo. Dahil ninuno pa natin siya, so lumina na natin yung kasalanan. At din sabi dito, ang gayon din sa pamagitan ng pagsunod ng isang tao, si Jesucristo ay marami ang magiging patuloy. So kung bakit tayo ngayon nalalaman na natin yung masama at yung mabuti. Tama po? So dapat tayo ngayon, mamuhay tayo sang-ayon sa ating Panginoon. Na dapat nakalagay sa isipan natin na tayong lahat ay tinubos na. At ikaw ay na-release na. Minsan ang isip ng iba, ang akala hindi ka pa na-release o hindi ka pa natutubos. Tama po? So tatlong bagay yung dapat natin tandaan. Yung pagpunta ng ating Panginoon ay nagbayad. At ikaw ay binayaran sa equivalent value. Yung katumbas ng halaga. Lahat ng tao ay binayaran yung kanyang katawan. And nang bayaran mo yun, of course, na ikaw ay i-release na. Tama po? So yun po mga kapatid ang nangyayari sa ating lahat. So ngayon, ilagay niyo sa isip ninyo mga kapatid, ikaw ay binayaran na ng Panginoon, kaya malaya. So anong dapat natin gawin? So dahil binigyan ka ng Panginoon, para alam mo ang Diyos. Okay? So ating panghuli, sa 1 Timoteo chapter 2, 5-6, ito po yung ating panghuli mga kapatid. 1 Timoteo chapter 2, 5-6. Basahin po natin ha. Sa ating pagtatapos, ito po yung nakalagay sa aklat. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus. Amin? Na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa tandang panahon. Yan yung layunin ng Panginoon na tayo lahat ay tubusin. Sapagkat lahat tayo ay naisa na. Lahat tayo doon ay nagkasa. Amen? So ang iwan ng Pasko ay upang ikaw ay tubusin. Maraming pong salamat. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay tumayo. O Diyos na makapangyarihan, kami po yung naririto at nagpapasalamat. Salamat po Diyos sa pagbabayan. Salamat po Panginoong God sa katumbas na halaga na binigay niyo sa amin. Salamat po Diyos sapagkat napalaya kami Panginoon. Nang dahil sa iyong anak na si Jesucristo na iyong pinadala sa sanlibutan ito Panginoon, inialay niya ang kanyang buhay para sa amin. Panginoon, sa buhay namin ngayon ay kailangan namin dahil binili ninyo kami. Ay dapat kami, Diyos, ay magbigay ng karangalan para sa inyo. Na huwag na kami muling pagkagamit pa sa kasalanan. Panginoon, salamat at malaya na kami ngayon. Salamat, O Diyos, sa aming redemptions na binigay ninyo sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pagpalain, O Diyos, ang bawat kapatiran po namin. Lahat ng mga tao, Diyos, ay maintindihan ng iyong salita, Panginoon. Na ang lahat ay tinubos niyo na po, Panginoon. Yun ang pinakatumbas ng lahat, Panginoon. Hindi ito pares ng bilang at ng ito. Buhay ang iyong ibinigay sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa sakripisyo na binigay niyo, O Diyos, sa amin. Pagpalain niyo ang bawat kapatiran, lahat ng mga sumusubaybay po sa amin, Panginoon. Lahat ng mga nasa ibang bansa namin, mga kapatiran o Diyos, patuloy namin sila tinataas sa inyo. At maging kami man dito, Panginoon, tulungan niyo, O Diyos, kami na naway alalahanin namin, O Diyos, na ang iwan ng Pasko ay ito, Panginoon, na aming pinag-aralan. Lahat ng mayroon man dito ngayon, O Diyos, ng mga panamuti, huwag kami malilihis. Kundi, Lord, isa buhay namin, Panginoon, yung Spirit of Christmas, o yung pagsilang, Panginoon,
Lord God, salamat po Panginoon, aming inaalala ang iyong pagsilang. Lord God, tunay na dakila kayo Panginoon. Ano mang mga bagay na mayroon kami naging mga palamuti na ito, Lord, lagi po rin namin alalahanin ang iyong dakilang pangalan ng Diyos na nagsakripisyo para sa amin. Lord, pagpalain ang bawat isa, lahat ng aming mga mag-aaral, lahat ng trabaho ng aming mga kapatiran, mga businesses ng bawat isa, Panginoon, lahat ng source of income ay Panginoon, na yun ay pagpalain pang bawat isa. At Lord, naway Diyos, lagi namin kayo nabibigyan ng parangal sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon. Lord, and I pray, Panginoon God, Lord Jesus, lagi po namin dinadalangin sa inyo ang aming bansa. Huwag niyo nawa itong pababayaan, Panginoon, na maintindihan, malaman ng aming bansa, Panginoon God, at aming lahat ay tinubos na, Panginoon. Tulungan niyo nawa, O Diyos, ang lahat ng mga namumuno. Bigyan niyo po sila ng talino kung paano gagawa. Tingnan niyo sila, tulungan niyo sila, Panginoon God, at pamunuan niyo po sila sa bawat mga hakbang nila at pag-iisip nila, Panginoon. O God, maraming pong salamat. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Lord God, naway mailagay namin lagi sa aming mga puso ang inyong mga aral, Panginoon, upang hindi kami, O Diyos, nalilito, hindi kami naliligaw, Panginoon, sa aming mga ginagawa, Panginoon. Maraming pong salamat, O Diyos, sa panibagong umaga. Lord, we ask people, Panginoon God, today, na naway patuloy niyong ingatan, O Diyos, at itago niyo ang bawat isa sa aming mga bagay na Lord. Salamat po, Panginoon. We glorify your name, Panginoon. Sa aming pasamantalang pag-iwahiwalay, ingatan niyo po kami. Palayan, Panginoon, O Diyos, pinagpapasalamat po namin ang pagkagising namin sa panibagong araw. Salamat po ng Panginoon. Itas po natin yung ating isipan at ang ating puso para sa Panginoon. Hari naway sumaating lahat ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig na walang hanggan ng ating Diyos sa mundo, at sa pagpagpisa ng Banal na Espiritu Santo ay sumaating lahat. Ngayon at magpakayaman ang lahat ay magsabi na Amen. Maraming salamat. Announcement po, bukas po ay ating Christmas party na po. So welcome po sa gawain. So naway lahat tayo ay magpalain ng ating Panginoon. Amen po. Salamat po ng